Isang mapagpalang araw po ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Biyernes sa loob ng ika-30 linggo sa karaniwang panahon. At dahil ngayon po ay First Friday of the month, ngayon po ay araw ng debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Hesus. Pagbati po sa mga deboto ng mahal na puso ni Hesus at siyempre mga deboto ni San Antonio ng Padua, mga viewers, supporters, and followers of our Daily Gospel Reflection, at ganyan din po sa mga miyembro ng 1000 Club of St. Anthony, kasapi ng Samang Bukas Palad ni San Antonio de Padua, at sa lahat po ng mga benefactors namin. Kami po ay palagi magpapasalamat sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At muli, welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Minamahal ko ang kapatid, sa araw na ito, pagninilayan po natin ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Mula po ito sa 14 na kabanata, mga talata 1 hanggang 6. Ang pamagat po ay binigay ko sa ating pagninilay ngayon ay nagsasabing, palaging piliing gawin ang tama at kung ano ang tunay na mahalaga. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, isang Pariseo ang nag-anyaya kay Jesus upang kumain sa bahay nito isang araw ng pamamahinga. At binabantayan siya ng lahat sa kanyang mga gagawin, maging sa kanyang mga sasabihin. Alam na Jesus ang kanilang masamang layunin kung bakit siya inanyayahan ng Pariseo na kumain sa tahanan nito. Sa hapag ay nasa harap niya ang isang taong namamanas. Isang palaisipan po ito na sa loob ng bahay ng Pariseo at anyaya, ang nasa harapan ni Jesus ay ang lalaking namamanas. Di ba ang dapat nasa harapan ni Jesus ay ang taong nag-anyaya sa kanya na walang iba kundi ang Pariseo? Ay bakit naman kaya andun po yung lalaking namamanas? Pwede namang wala. Ito kaya ay kamag-anak? Ito kaya ay nagkataon lamang? O baka naman talagang sinadya na papasukin sa loob ng bahay ang isang taong may karamdaman sapagkat araw ng pamamahinga. At ito ay isang patibong, isang pain. Titingnan nila kung si Jesus ay magpapagaling. Susubukan nila at sila'y makikinig na mabuti sa kanyang mga sasabihin. Kasi nga, dahil ito ay isang patibong, nais nilang siluin ng Panginoon sa kanyang gagawin. Araw ng pamamahinga at ang pagkapagaling, isang bagay na ipinagbabawal. Subalit, wala naman talagang nalilihim sa Diyos. Si Jesus ay tunay na Diyos na nakababatid ng tunay na nilalaman ng kalooban, maging ng isip ng tao. Alam niya ang masamang layunin ng taong nag-anyaya sa Kanya. Kaya ang tanong, is it lawful to cure on the Sabbath or not? And after asking this question, they became silent. And Jesus started to expose their inconsistency. Sapagkat sabi ng Panginoon, kayo mga mapagpaimbabaw kapag araw ng pamamahinga. Patingin yung mga asno ay inyong kinakalagan. At ang anak kapag nahulog sa bangin, inyong iaahon. Pero hindi nyo pinagkakasala. Kaya nga, napatahimik silang lahat. Batid ni Jesus ang kanilang masamang layunin. Ginamit lang ho yung taong may karamdaman para hulihin ng Panginoon sa kanyang gagawin. Kaya ang unang aral po sa ating pagninilay ay nagsasabing, huwag tayong maggagamit ng tao.
avoid using people to satisfy our evil desires. Because God gives us people to love and not to use. O diba? Nangyayari Kumisan, yung bagay ang minamahal natin. At ang tao, ginagamit lang natin para sa ating sariling kapakanan. Never lose sight of the dignity of people entrusted to our care. Some people will love you as much as they can use you. Their loyalty ends when the benefit ends. O diba? Ang ganda. Totoo naman po. Uulitin ko. Some people will love you as much as they can use you. And their loyalty will end once the benefit ends. O diba? Malinaw. Kapag wala nang pakinabang sa'yo, iiwanan ka na. People were created to be loved. And things were created to be used. The reason why the world is in chaos is that things are being loved and people are being used. Pangalawa, God wants mercy more than our religious observance. At ito po ang pagkakamali ng marami sa mga lider religyoso noong panahon ng ating Panginoong Hesus. Bato-bato sa langit, baka magpahanggang ngayon, ito ay nakikita pa rin sa mga naglilingkod, sa pamahalaan, sa gobyerno man. Hindi ko po iniaalis ang aking sarili kasi baka nga hindi ako aware na kuminsan nagiging parecycle na rin po ang aking attitude. Ipagpaumanig po ninyo. The most miserable prison in the world is the prison we make for ourselves when we refuse to show mercy. Ayan. Kapag tayo nakakulong sa ating sarili, sigurado, mahirapan tayo magpakita ng habag sa ating kapwa. Worship of God without works of mercy and compassion can easily grow into a powerless and meaningless piety. Kaya magiging pakitang tao lang ang ating kabanalan kapag hindi ito nilalakipan ng malasakit at habag. You should pray for the hungry, but then you should also feed them. That is how true prayer works. Paalala po sa atin ni Pope Francis. Pangatlo, avoid too much religious legalism. Sabi ko nga minsan sa isang reflection na ibinahagi ko, salus animarum suprema lex. The salvation of the soul is the supreme law in the church. Yun palagi ang titingnan, yung kabutihan, yung kapakanan ng tao. Baka nga puro tayo dasal, magaling tayo sa mga ritual, pero wala naman tayong habag at malasakit sa ating kapwa. Religious legalism lacks the true sense of worship. Why? Because it teaches us to obey rules that sometimes make us blind to see things that are more important, katulad ng pagtulong sa mga mahirap at nangangailangan. Extremely religious and legalistic people have a criticism or judgment about everyone and everything. Yung bang ang nakikita nilang palagi ay kung ano yung mali sa ginagawa ng iba. Kahit sa loob ng simbahan, lahat na lamang pinapansin. Taimtim kong manalangin, pero lahat ng mali na nakikita sa simbahan, pinapansin. Yung kanyang sariling pagkakamali, hindi napapansin. Ang tawag po doon, extreme religious legalism. Nakatali lang sa mga batas ng pagsamba, mga panlabas na pagpapakita ng kabanalan, subalit ang puso naman ay wala sa Diyos. Nasa mga ritual, nasa mga gawaing pangsimbahan, subalit ang puso ay puno ng galit at kulang din sa malasakit. Legalism, for me, means separating the law of God from the person of God. Yung bang batas na lang ang tinitingnan, pero yung tao, kinalilimutan. Ang batas na puro ngipin, na wala namang puso, ay nakasusugat lamang. At maaari pa ngang makamatay. Ang tunay na batas ng Diyos ay may puso na ang nilalayon ay ang kabutihan at kapakanan ng tao.
Legalistic remorse would say, I broke God's rules. Real repentance would say, I broke the heart of God because I have sinned. Mas kalugod-lugod po sa Diyos ang taong maamin ng kanyang pagkakamali kaysa sa taong walang nakikitang mali sa kanyang ginagawa sapagkat ang nakikita ay ang pagkakamali ng iba. Kaya mga kapatid, paalala sa atin, palaging piliin gawin ang tama at kung ano yung tunay na mahalaga. Manalangin tayo. Ang manaming mga kapangyarihan, tulungan po kaming linisin ang aming pusong puno ng karumihan na walang nakikita kundi ang dumi at pagkakamali ng iba at hindi nakikita ang aming sariling pagkukulang at karumihan. Bigyan mo kami ng pusong marunong magmalasakit at magpakita ng habag sa aming kapwa, kalakip ng aming pagsamba sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nakatulong at nagustuhan ninyo ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan, nakatulong, i-like po ninyo at i-share sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay. Remember that evangelization starts at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, malapit na po magsimula ang renovation ng sacristy ng ating simbahan. Sa lahat po na nagbigay ng tulong, marami pong salamat. At kami po ay nananawagan na para sa proyekto natin sa darating na Kapaskuhan. Ito po ay pampamilyang handog ni San Antonio sa darating na Pasko. Kailangan po namin ng 1,000 bags of medianoche package or grocery items para sa 1,000 pamilya na pagkakalooban po ng National Shrine San Antonio ng Padua sa darating na Kapaskuhan para sa kanilang medianoche, pagsalubong sa pagdating ng bagong taon. Bawat bag po ay nakakahalaga ng 1,000 piso. At kailangan namin ng 1,000 tao o pamilya na magbibigay ng 1,000 piso para maging 1,000,000 at makapagbigay tayo ng 1,000 bags for 1,000 families. Ako po ay nananawagan sa inyong lahat. Ano man pong halaga na inyong may pagkakalob sa amin, lubos po kami magpapasalamat. Sabi nga, ang tunay na kabanalan ay hindi kabanal lang nakikita lang sa pagluhod, pagtiklop ng kamay para manalangin, kundi sa konkretong pagkakawang gawa sa ating kapwa. Awa, habag at malasakit, kalakip ng ating pagsamba sa Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ang Anak ng Espiritu Santo. Amen.